Pwede po bang wag muna tayong upo, sabay-sabay muna nating ideklara ang ating calling verse, ang ating tool verse, which is Luke 4:18-19. By heart, ideklara po natin, 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For God is Jesus and He is the anointed one. And ngayon po, i-declare din po natin ang ating culture, JA1 culture, sabay-sabay, with conviction. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I am part, everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. And sabi mo nga, I am in love. Oh, iba na yun, guys. Sige mo, sabay-sabay nga natin palakpakan ng Lord. Come on, maaari na po tayo mo po. Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, narinig ko yon. In love ka pala. Yan. Alam niyo po ba, naalala ko lang last week, di ba po ang topic natin last week is, mahal ako ni Lord. Tandaan niyo po ba yon? Si Pastor Aldrin na nag-share, and ang title is Mahal Ako ni Lord, and sabi po niya, love is a verb. Alam niyo po yung kantang Love is a Verb? Yung mahilig sa music dyan. Si John Mayer. Yeah. Panahon ko po yun, si John Mayer. So sabi po nung kanta, Love is a Verb. Sabi din nga ni Pastor Aldrin nung last Sunday. And ang ibig sabihin po nito, ang pag-ibig, ang love daw, is an action. Yan. Sino dito na nagmahal na? Loud and proud, na yung nagmahal na. Si Pastora. Siyempre, nagmahal na ng magulang. Kayo naman, guys. Yung nagmahal na ng kapatid. Di ba, mahal na mahal natin mga kapatid natin. Minsan gusto mong, di ba, yung nagmahal ka na ng kaibigan, nagmahal ka na ng tao sa paligid mo. Sino dito, isa pa, yung nagmahal na? Yan. Proud na proud. Palakpak naman po sa lahat na nagmahal. Yan. Sino naman po dito, yung dahil nagmahal ka, may ginawa ka para do sa taong mahal mo. Yung may ginawa. Sino po dito yon? Yung, meron pa po tayo ditong space sa unahan, yung pong mga, yan. Yung pong nagmahal, tapos may ginawa ka. So ang tanong, kapag daw pala may nagmamahal sa atin, at mahal din natin, ang tanong, anong gagawin mo? Sabihin mo sa katabi mo, anong gagawin mo? Yan. And ngayong maga, ang pag-uusapan po, kung last week, ang pinag-usapan natin is, mahal ako ni Lord. Ngayon naman po is, pag-usapan naman natin, mahal ko si Lord. And habang pag-uusapan natin na mahal natin si Lord, and yung action na gagawin natin sa pagmamahal natin sa Lord, mas mauunawaan pa natin yung love niya para sa atin. So let's bow our heads and let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil minahal mo kami. Salamat dahil ang church na ito, Lord, ay punong-puno ng refleksyon ng pag-ibig mo sa bawat isa. And as we continue, Lord, to worship you this Sunday, may your love move, Lord, in this place. Holy Spirit, malaya kang kumilos at iparamdam sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Okay, so may dalawang bagay lang po ako na gustong i-share. Mabilis lang po ako. I hope mabilis lang ako. No. Sige po. So, unang-una, dahil diba last week sabi po doon, mahal ako ni Lord. So, kapag minahal tayo ng Lord, meron tayong pwedeng gawin para ipakita na mahal din natin siya. And bakit ba natin siya kailangan mahalin? Bakit ba natin siya mamahalin? And number one point is, mahal ko si Lord kasi He first loved us. Yan. Sino nga dito yung nagmahal? Yung, sige nga, taas ulit ang kamay. Yun, meron akong life group, hindi nagtataas ng kamay. Kilala ko kayo. Okay? Hindi, joke lang. Okay, so, thank you po sa mga nagtaas ng kamay. Mahal ko si Lord kasi He first loved us. So, tanong ko lang po ulit, when was the last time ba na naramdaman mo na hindi ka mahal? Isipin mo lang, kailan ba yung last time? Or kailan ba yung pinakang klaro sa memory mo na naramdaman mo na hindi naman ako mahal, hindi naman ako yung minahal? Bawal po mag-name drop.
Pero yung life group ko, medyo tusok na tusok dito sa ano. Naka-live, bawal mag-name drop. Okay. So, when was the last time? Sinong malakas ang loob na sasagot? Na natatandaan mo yung time na hindi ka minahal? Ikaw, Pastor? Sure ka? Sino po? Yung malakas ang loob. Nahihiya. Baka nandito yung hindi nagmahal sa kanya. Sige. Ako po may share lang po ako. Masakit ba kapag masakit ba pag naramdaman mo na hindi ka pala mahal? Si Lloyd. Sige ba? Ako na lang mag-share para walang shame. Ayan, nung pong ako'y high school, usually sa high school may events, diba? Tapos po, madalas po pinagpa-partner-partner. Ewan ko ba mga teachers, ba't pa tayo pinagpa-partner-partner? Pinartner po ako sa, hindi ko naman siya crush, pero meron siyang girlfriend. Tapos yung event na yon, syempre partner mo siya. I-escort ka niya, alalayan kaya, dapat gentleman siya. Kaya lang, no mismong event, sa halip na ako yung i-alalayan, ang inaalalayan na yung jowa. Pero okay lang naman sa akin kasi alam ko naman, girlfriend niya yon. Yun nga lang, ang point is, hindi ako yung mahal. Diba? Diba? Naramdaman nyo ba yon na sometimes you're in a group, tapos third party ka, okay lang, pero parang, ay, hindi nga pala ako yung mahal. Diba? Yung nasa inasal kayo, tapos, ay, hindi nga pala ako yung kadate, sorry. Yung hindi pala ikaw yung mahal. Minsan, hindi naman okay lang kasi kaibigan mo naman sila, pero may mga realization na, shucks, ba't wala nagmamahal sa akin? Diba? May mga ganun po ba kayong moment? Gumano na lang yung iba, hindi. Alam niyo po, lahat tayo, we have experience, posibleng hindi lang sa friends, sa crush, even sa family natin, there are times na nararamdaman natin na hindi naman ako mahal. Pero you know what? The good news is, sabi po sa 1 John 4:19, sabi doon, we love because He first loved us. Marunong kang magmahal. Nasa kaibuturan ng pagkatao mo magmahal ng iba dahil may unang nagmahal sa'yo. Simula pa lang, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, may nagmamahal na sa'yo. Simula pa lang, napakaliit mo pa lang, may nagmamahal na sa'yo. Simula pa lang ng tibok ng puso mo, may in love na sa'yo. Simula pa lang, na nag-iyak ka pa lang, may nagmahal na sa'yo. At minamahal niya tayo paulit-ulit kahit alam niya na may pagkakataon na hindi natin siya mamahalin. Minamahal niya tayo dahil yun siya. It is who he is. Sabi mo nga sa katabi, may nagmamahal pala sa'yo. Kaya na malungkot. Yeah. Okay. Marami po tayong kabataan, kaya And alam nyo ba sa mga pagkakataong nararamdaman mo na wala nagmamahal kahit sa bahay, you know, the Lord loves you very much. Kaya ka nandito Kaya pagpasok mo pa lang dito, excited na ang Lord. Kasi alam ng Lord na mapaparamdam niya sa yung pagmamahal niya. Pwede po ba natin palakpakan ng love ng Lord? Praise God. And you know, hindi ka lang niya basta mahal. Di ba meron naman kasing mahal ako yan Naalala ko may kaibigan ako, meron daw nagmamahal sa kanya. Nasan siya? Wala, mahal daw niya ako. Tapos, wala lang, alam ko lang na mahal niya ako. Pero walang action. And you know, the Lord, good news, the Lord loves you. And He wants to have a part in your life. The Lord wants to be your life. The Lord wants to be involved sa buhay mo. And sa araw-araw, ang challenge, payag ka ba na maging involved ang Lord sa buhay mo? Tanungin nga po natin sarili natin, payag ba ako na mamahalin ko si Lord? Payag ba ako na tanggapin ko yung love na yon? Payag ba ako? O parang wag na lang kaya muna, baka wala naman ako mapapala sa love ng Lord, puro bawal. Bawal ang garne, bawal magganto, bawal magganyan. Wag ko na lang kaya tanggapin ang love ng Lord. But you know, kahit na ganun yung iniisip mo, mahal ka pa rin ng Lord. Kahit nagda-doubt ka na, wag na lang kaya. Mag-church ba ako? Parang, kakaano naman, kakatamad naman, baka wala pa maupaan. Mag-church kaya ako? You know, kahit ganyan yung nasa heart natin, mahal pa rin tayo ng Lord. Kahit yung mga times na wala ka dito, mahal na mahal ka ng Lord. Kahit yung mga times na hindi ka umaattend sa life group,
mahal na mahal ka ng Lord. Kahit yung mga pagkakataon na ang dami-daming laman ng puso mo, na kung ano-ano lumalabas sa bibig mo, mahal na mahal ka ng Lord. And that's the challenge That's the number one challenge. Willing ba tayo na tanggapin yung pagmamahal na yon? Willing ba tayo na i-involve ang Lord even dun sa mga moment na hindi natin siya gustong mahalin? Are you willing to make that choice? Number 2. So number 1 po is, mahal ko si Lord kasi He loved us. First love us. And number 2 is, mahal ko si Lord kasi anak niya ako. Sabi po sa 1 John 3:1, tingnan nyo kung gaano tayo kamahal ng Ama para tawagin niya tayong mga anak niya. At yun ang totoo. Ito ang dahilan kaya hindi tayo kilala ng mundo kasi hindi nito kilala ang Diyos. So the first part po, doon po tayo magpo-focus. Tingnan nyo kung gaano kayo kamahal ng Lord. Tingnan nga natin gaano kamahal ng Lord. Sabi doon, sa sobrang pagmamahal ng Lord. 'Di ba? Sinabi ni Pastor Aldrin last time, mahal na mahal ka ng Lord. That ano nangyari? What action? Ano action niya? If love is a verb, binigay niya. Nagbigay siya. At hindi lang siya nagbigay ng basta kakarampot, hindi lang siya basta nagbigay ng putyo-putyo. Ang binigay niya is the one and only precious na anak niya para sa iyo at para sa akin. Pwede ba natin palakpakan yon? Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung kaya kong ibigay ang anak ko para sa inyo. Real talk, di po ba? Kahit po ang mga magulang, taas nga po kami ng mga magulang, kaya ba nating ibigay ang anak natin? Si Sai, Wally, kaya mo ibigay si Sai? Si Josh po, kaya niya ibigay si Josh? Parang hindi, di ba? Parang kapag magulang, ang hirap. But you know, the action na pinakita ni Father God para ipakita sa'yo na mahal ko yan. Kahit marites yan. Mahal ko yan. Kahit punong-puno ng insecurities yan. Mahal ko yan kahit nananakit sa basketball yan. Mahal ko yan kahit nananapak ng kapatid. Mahal ko yan. Kaya binigay ko si Jesus para sa kanya. Grabe po yun eh. Kahit alam niya na tatanggihan mo yung love niya, kahit alam niya na ilang beses niya sinabi sa'yo na pumunta kang church pero inayawan mo, mahal pa rin tayo ng Lord. And you know, kung naramdaman mo yon, yun po ang reason kung ba't ka nandito. You felt the love of God. And babalikan ko po as a parent, illustration lang. Si Sky po, sa anak ko, you're talking about me. Yung anak po namin, sino po dito nakakalala sa anak namin maganda? Ayan, yung anak po namin yon, mahal na mahal po namin yun ni Pastor. And sa totoo lang po, mahirap po magpalaki ng anak. Lalo na po ngayon, ano po? Ang daming, sino po mga magulang? Mababait na magulang na punong-puno ng pasensya. Praise God. Alam niyo po ba, sobrang challenging pong magpalaki ng anak ngayon dahil ang mga bata ngayon, ang dami-dami na nilang influences. Unlike before, school, bahay, church, or ano lang, napaka-konti. Pero ngayon may social media na. And mahal na mahal po namin anak namin. And at the back of my mind, nung nagpapalaki ako ng anak, ay hindi, yung anak ko ganito, yung anak ko ganyan, mabuti yung anak ko ganyan, perfect sa paningin ko. And mahal na mahal po namin anak namin, kahit na alam ko, in the future, may gagawin yung mga pagkakamali, still mahal ko ang anak ko. And bakit po yun? Kasi nasa kanya yung dugo, laman, DNA, buong pagkatao ko. Pag tinignan ko yung mukha yan ni Pastor, pag tinignan ko yung buhok ko yan, alam niyo po, nadaloy sa anak ko lahat kung sino kami ni Pastor. And hindi po kami perfect magmahal, pero grabe pong magmahal ang magulang. Tama po ba? And you know what? Ang pagmamahal po natin mga magulang, wala po yan sa kalingkingan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. And that's the reality. Kung ramdam natin na mahal natin yung anak natin, ano pa kayang pagmamahal ng Lord para sa iyo? Ano pa kayang pagmamahal ng Lord para sa atin? Kung ikaw, nagpunta ka dito sa church, naramdaman mo na hindi ka accepted ng iba, nagpunta ka sa church, naramdaman mo naman na wala naman nagmamahal sa iyo sa bahay, sa family mo, or meron nang reject sa iyo, you know you are here because God wants you to feel His love. Nandito ka. Dahil may purpose ang Lord at ang purpose ng Lord iparamdam sa iyo na, anak, mahal kita. Anak, mahalaga ka. At gusto ko maging parte ng kung sino ka. And gusto ko maramdaman mo, pagpasok mo pa lang, ang gaganda, ang popogi ng mga tao dito. Anak, that's my love for you. Diba? Pagpasok mo pa lang dito, may kumamay na sa'yo, anak, ganyan ang pagmamahal ko sa'yo, higit pa.
Pagpasok mo dito, naglalakad ka pa lang, naglalakad ka sa pag-ibig ng Lord, pumapalakpak ka, umaawit ka. Alam mo, binubusan Lord ang pag-ibig niya. Kahit po tulog tayo, mahal tayo ng Lord eh. Tayo ba kaya nating magmahal kahit tulog? Opo, si Pastor, mahal ko po yan kahit tulog ako eh. Kaya po, ano nga ba, lagi po niloloko niya kapag po kinikilig. Lagi po niloloko yan kasi pag tulog po ako, tas ginising niya ako, may reaction daw. Paano ako, Pastor, pag ginising? Isa ba? Paano? Mahal, gising na. Ganon ko po kamahal si Lord na shock po ako dun sa appearance ni Pastor pag nagigising. Hindi ba? Joke lang po. Ganun po talaga ako pag nagigising. Pero nagugulat po ako. Pero ang point ko po is, mahal tayo ng Lord kahit tulog tayo. Mahal tayo ng Lord kahit kumakain ka lang. Mahal ka ng Lord kahit nakaupo ka lang dyan. Mahal ka ng Lord kahit sinaktan ka niya. Mahal ka ng Lord kahit ikaw yung nanakit. Galit na galit. Yung ikaw yung nanakit sa life group ko, mahal ka ng Lord. May hugot pero. Hindi, ang point is, mahal tayo ng Lord. Kahit anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, kahit anong ginagawa mo, kahit maganda ang sitwasyon mo, kahit payat ka, mahal ka ng Lord. Kahit mataba ka, minahal ka na ng Lord. Hindi inaantay ng Lord na magpapayat ka muna. Hindi inaantay ng Lord, magpakabait ka muna bago kita mahalin. Hindi inaantay ng Lord na maging mabuti ka muna. Whatever situation we are now in, mahal tayo ng Lord. And yun yung totoo, na kahit na anong gawin ng mundo, hindi nila mababago yung katotohanan na yun. Amen po ba? Sabihin mo nga, mahal ako ng Lord. Kaya wag kang pabebe kapag hindi ka niya minahal kasi mahal ka ng Lord. Kaya wag kang malulungkot kapag inayawan ka. Bakit? Mahal ako ng Lord. Hindi ikaw ang kukumpleto sa akin. Hindi tao ang kukumpleto sa kung sino ako. Ang kukumpleto sa akin ay ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Kaya okay lang na third wheel ka. Okay lang yun. Okay lang yun na single ka muna ngayon. Walang problema. Amen? Life group. Yan. Bakit? Kasi mahal ako ng Lord. And yun na po ang second. Kung ang unang challenge is tanggapin natin yung love na yon, the second challenge is lakaran yung pag-ibig ng Lord. Mahal natin ng Lord kasi anak niya tayo, di ba? And kapag anak ka, automatic meron kang pagmamahal eh. And ang challenge is, lakaran natin araw-araw yung pagmamahal ng Lord. Piliin natin araw-araw na ramdamin yung pag-ibig niya. Alam niyo po, recently, sige po, asan po ang ating makapagbagbag damin na music. Sorry. Recently po, ako po ay nagpe-praise sa Lord. And sobrang may challenge po sa akin. Hindi naman siya super challenging, I believe. Pero it's really stretching me as a person. Yung challenge ko pong yun is, as in binabatak ako kung hanggang anong extent yung aking paglago. And alam niyo po, ang sabi lang sa akin ni Pastor, pasalamat ka sa Lord, be grateful in your situation. And every day na papasok po ako sa sitwasyon na yun, nahihirapan ako, wala akong joy. Sabi ko, Lord, walang-wala na akong joy sa puso eh. And you know, I was reminded, alam mo, nak, mahal kita. Kahit na nahihirapan ka sa sitwasyon na yan, mahal kita. Kahit na hindi ka na-appreciate ng mga tao dyan, I love you. Kahit na parang wala kang halaga sa kanila, anak, I love you eh. And you know, may mga mornings po, may morning na nakita ni Pastor, naiyak ako. Pero may mornings din na solo lang ako, nagpe-pray ako sa Lord, sabi ko, Lord, pagod na ako. Parang ang bigat naman. But you know, the Lord will always remind me, anak, mahal kita eh, kaya ka nga nandyan. Kaya ka nandyan para maranasan yan. Kaya ka nandyan, nararanasan mo yan. Still, sinasamahan kita, mahal kita. And you know, nagkama po kami sa decision mag-asawa na, sige, I will let go na. Pati hindi na rin po talaga okay sa health ko. Then,
I have peace. Kasi sabi ko, Lord, alam ko mahal mo ako. Mawawalan ako ng area. Mawawala to sa area ng buhay ko. Ilalet go ko to. Pero Lord, alam ko mahal mo ko eh. Hindi mo ako pagkukulangin. Lord, alam ko pag nilet go ko to, magkaka-challenge ako. Lord, pero papalitan mo to kasi alam ko mahal mo ko. So the challenge is patuloy mong lakaran yung pagmamahal ng Lord. Kahit nakabaliktaran yung nakikita, kahit ang hirap nung nararanasan, kahit parang walang posibilidad na magbago, lakaran lang po natin. Tuloy lang. Huwag mong tingnan na hindi ka nila mahal. Huwag mong tingnan na hindi ka nila pinapahalagahan. Ang tingnan natin, may nagmahal sa akin. At nagmamahal sa akin. At paulit-ulit akong pinipili. Paulit-ulit akong iniyayakap. Sa lahat ng pagkukulang, sa lahat ng pagkakamali, sa lahat ng kawalan ko, sa lahat ng lack ko. And you know, alam niyo po, sabi ko, Lord, I feel parang hindi naman talaga ako magaling na pala. Hindi ko pala talaga kaya. Siguro hindi talaga ako para dito. But you know, the love of the Lord will restore your confidence. The love of the Lord will complete you. Sasabihin ng Lord, anak, hindi mo kailangan ng nasabihin niya ng tao na magaling ka. Dahil sa mata ko, you are perfect through Jesus Christ. Dahil sa mata ko, kumpleto ka na. Sa mata ko, sapat ka. Grabe yung love ng Lord, ano? Pwede po ba natin palakpakan ang love ng Lord? And ngayon pong umaga, gustong-gusto po ng Lord na maramdaman din natin yun. Higit pa sa naramdaman namin, higit pa sa naramdaman ko. Gustong-gusto ng Lord na iparamdam din sa'yo yun. Ang challenge, willing ka ba natanggapin? And pangalawa, willing ka ba na lakaran yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po, sabi ko nga kapag nagpe-pray, Lord, siguro kung di ko nilakaran yung pag-ibig mo, siguro Lord, sobrang wasak ang buhay ko. Sobrang pariwara ako siguro. Siguro, hiwalay ako sa asawa. Kung tinitingnan ko po talaga kahapon, nagbabalik tanaw ako sa ugali ko, sa pagkatao ko, sa usino ako. Sabi ko, Lord, siguro kung hindi ko nilakaran pag-ibig mo, hindi ko asawa si Pastor Finney, Lord, hindi ko alam kung nasan ako. Hindi ko alam. Salamat, Lord, for your love. And you know, right now, this morning, gusto ng Lord na lakaran mo yung pag-ibig niya. Natanggapin mo yung pag-ibig niya. Kasi totoo po, kapag nangyari yon, maa-amaze ka sa blessing. Ma-amaze ka sa provision. Ma-amaze ka sa favor. Mamamangha ka sa dami ng tao pala na ipapakilala sa iyo ng Lord na magmamahal sa iyo. Mamamangha ka sa dami ng pagkakataon na papatunayan ng Lord na iaangat ka niya. Na iingatan ka niya, na hindi niya hahayaan na mapahamak ka. Kapag nilakaran natin yung pag-ibig ng Lord, huwag kang magulat. Hindi ka pa na-graduate, may tumatawag na sa'yo para mag-itrabaho ka na. Huwag kang magulat. Hindi ka pa na-graduate, hindi ka pa sa college, may nag-o-offer na sa'yo ng scholarship. Huwag kang magugulat. Kung nilalakaran mo ang pag-ibig ng Lord, magkaka-free trip ka pa abroad. Sa totoo lang po, totoo po yun. Kami po ni Pastor Ranas po namin, all expense paid Israel, Jordan. Lakaran mo lang pag-ibig ng Lord. Ang dami-daming testimony, ang dami-dami, hindi lang po kami, ang dami-dami dito sa church nakaranas ng grabe paglakad sa pag-ibig ng Lord. And grabe din ang pabor, provision, paglago, grabe. And kung gusto mo yon, kung gusto mong maranasan yun, gusto mong tanggapin at lumakad sa pag-ibig ng Lord, this morning, can we just bow our heads? Just close your eyes. This is between you and the Lord. Hindi yung katabi mo. This is between you and the Lord. And kung may moment ka sa puso mo na ang bigat-bigat, ang sakit-sakit, at kung may moment ka rin sa puso mo na, Lord, deserve ko ba yun? Yung pag-ibig mo, parang sobrang kasalanan ko na. Dami ko yung pagkakamali. Lagi akong lumalayo. You know, the Lord loves us. Pwede ba sabihin mo lang itong panalangin na to? Panginoong Jesus. Sige, huwag ka mahiya.
hayaan mo na express mo yung love ng Lord at sabihin mo na tanatanggap mo yung love niya. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo, sa grabeng pagmamahal mo sa akin. Panginoon, kita mo ako. Kita mo ang mga pagkakamali ko. Kita mo rin, Lord, ang mga kasalanan ko. Patawarin mo po ako, Panginoon. Linisin niyo po ang puso ko. Lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos. Namatay sa krus, muling nabuhay para sa akin. Maghari ka sa puso ko. At hayaan mo na araw-araw kong tanggapin at araw-araw kong lakaran ang pag-ibig mo para sa akin. Salamat po, Panginoon. Ako na lang po mananalangin for you. Lord, kita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Wala kami, Lord, kaya pagmalaki. Pero, Lord, grabe yung pag-ibig mo sa amin. Grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo, Lord, na hindi naman namin deserve. But, Lord, we're still here dahil mahal mo kami. And nagdedeklara kami, Panginoon, sa lahat ng tumanggap at nag-commit na lalakad, Lord, sa pag-ibig mo. Hayaan mo, God, na patuloy naming maranasan ito, Lord. Starting this moment, God, as we move forward, Lord, nagdedeklara po kami na ang buong church na to, Lord, ay lalakad at mabubuhay, Lord, sa grabeng pag-ibig at grabeng biyaya. Nagdedeklara kami, Lord, sa mga pagkakataon namin, Panginoon, sa bawat sitwasyon namin. Ibubuhos mo yung grabeng pag-ibig mo. Ipaparamdam mo sa amin, Lord, na hindi kami nag-iisa. Ipaparamdam mo, Panginoon, ikaw ang kalakasan namin. Ipaparanas mo, Panginoon, sa amin yung ibang klaseng pagtanggap at kabuuan, Lord, na sa tanging pag-ibig pa lang namin makikita. Lord, we declare that. And kung gusto mo yan, pwede ba itaas mo yung kamay mo sa Lord? Lord, kita mo yung mga kamay namin, God. Holy Spirit, ibuhos mo sa amin ang pag-ibig mo, Diyos. Lord, kailangan po namin ang pag-ibig mo, Lord. And I declare, we will experience more, Lord. Because while we were yet sinners, you died in the cross, Lord, para sa amin, dahil mahal mo kami. We declare, we receive, God, tinatanggap din namin at lalakaran namin, Panginoon, ang grabeng pag-ibig mo. And salamat, Lord, sa pagbuhos ng pagpapala, pabor, provision, the supernatural 2024, Lord, we will experience because you love us. We bless your name, we honor you, God, in the mighty name of Jesus. Lahat ng naniniwala ay magsabi ng